Kumusta mga kaibigan? Alam mo ba na halos kalahati ng lahat ng mga matatanda ay magkakaroon ng arthritis pagdating sa edad na 65? Ang arthritis ang pinakakaraniwang sanhi ng kapansanan sa Estados Unidos, na nakakaapekto sa milyon-milyong tao araw-araw. Ito ay isang pangkalahatang termino para sa higit sa 100 iba't ibang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga sa isa o higit pang mga kasukasuan. Kung ikaw ay may arthritis, mahalaga ang pagpapanatili ng balancing dieta. Ibig sabihin nito ay pagpasok ng maraming prutas, gulay, buong butil, mani, buto, at taba ng isda tulad ng salmon upang makatulong sa pagbawas ng pamamaga. Gayunpaman, may ilang mga pagkain na dapat mong iwasan upang maiwasan ang pagsasama ng pamamaga ng kasukasuan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 mga pagkain na kailangan mong iwasan kung ikaw ay may arthritis. Bago tayo magsimula, pakitandaan na ang lahat ng impormasyon sa video na ito ay nasuri at sinuri ng mga kwalipikadong profesional sa kalusugan. Kaya't simulan na natin. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Number 1. Mga pagkaing niluto at mabilis na pagkain. Ang mga pagkaing niluto at mabilis na pagkain ay mataas sa hindi malusog na mga taba, lalo na ang trans fats, na maaaring magpataas ng pamamaga at mas lalong magpabigat sa mga sintomas ng arthritis. Ang mga pagkaing ito ay madalas na naglalaman ng labis na kalorya, na nagdudulot ng pagtaas ng timbang, na nagdaragdag ng stress sa iyong mga kasukasuan. Bukod dito, ang mataas na antas ng asin at asukal sa mga pagkaing ito ay maaaring lalo pang magpalala ng pamamaga at sakit. Number 2. Mga dagdag na asukal. Ang asukal ay isa sa pinakapanganib na grupo ng pagkain para sa mga taong may arthritis. Bagaman maaari nitong taasan ang iyong enerhiya sa pansamantala, ang asukal ay maaaring magdulot ng pamamaga at resistensya sa insulin, na nagiging sanhi ng pinsala sa kasukasuan. Ito rin ay nagdudulot ng pagbabago sa antas ng asukal sa dugo, na nagreresulta sa pagkapagod, pagbabago ng mood, at mga sakit ng ulo, lahat ng sintomas ng arthritis. Iniulat ng Arthritis Foundation na ang 25% ng mga taong may arthritis ay may kasaysayan ng mataas na presyon sa dugo o diabetes. Mga kondisyon na konektado sa kronikong pamamaga. Upang bawasan ang dagdag na asukal, basahin ang mga label ng nutrisyon at iwasan ang mga pagkain na may higit sa 5 na gramo ng dagdag na asukal bawat paglilingkod. Number 3. Karne ng baka at prosesadong karne. Maaaring tila walang masamang epekto ang karne ng baka, ngunit ito ay mataas sa saturated fats, na maaaring magtaas ng antas ng kolesterol at magdulot ng sakit sa puso, isang kondisyon na maaaring magpabigat sa arthritis. Ang karne ng baka rin ay naglalaman ng carnitine, isang sangkap na maaaring magdulot ng pamamaga sa kasukasuan kapag kinain ng labis. Ang mga presadong karne tulad ng bacon, sausage, hotdog, at deli meats ay naglalaman ng mga nitrates, na mga preservative na konektado sa kanser. Ang pagkain ng karne ng baka ay nagpapataas ng panganib na magkaroon ng osteoarthritis, rheumatoid arthritis, at cardiovascular disease. Number 4. Gluten. Kung ikaw ay may arthritis, malamang na kailangan mong magawa ang malaking mga pagbabago sa iyong dieta. Isa sa mga pagkain na dapat iwasan ay ang gluten, isang protina na matatagpuan sa trigo, cebada, at barley. Ginagamit ang gluten sa maraming mga porsyentong pagkain at maging sa ilang mga gamot. Para sa mga taong may rheumatoid arthritis, ang gluten ay maaaring lalong makasama. Nagpapahiwatig ang mga pag-aaral na ang gluten ay maaaring magdulot ng pamamaga at magsanhi ng pag-atake ng immune system sa iba pang mga organo. Nagpapalala ng mga sintomas ng arthritis at nagpapataas ng sakit sa kasukasuan. Number 5. Mga pagkaing mataas sa asin. Ang asin ay mahalaga para sa kalusugan,
Ngunit ang labis nito ay maaaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo, na nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso at stroke. Ang mataas na pagtanggap ng sodium ay konektado rin sa osteoporosis, dahil nagpapataas ito ng excretion ng calcium, na nagdudulot ng pagkawala ng densidad ng buto. Mahalaga ang limitasyon ng pagtanggap ng asin para sa pagpapamahala ng mga sintomas ng arthritis. Number 6. Alak. Bagaman may ilang mga taong may arthritis ang umiinom ng alak upang mabawasan ang sakit at bawasan ang stress, maaari itong maging isang mapanganib na kombinasyon. Ang alak ay maaaring makaapekto sa mga gamot para sa arthritis at maaaring magdulot ng pagka-dehydrated na nagpapataas ng sakit at pagtigas ng kasukasuan. Ito rin ay nagpapataas ng antas ng pamamaga sa katawan. Upang bawasan ang pinsala, iwasan ang alak o limitahan ang pagkonsumo sa 1 tasa bawat araw para sa mga babae at 2 tasa sa isang araw para sa mga lalaki. At laging samahan ang pag-inom ng alak ng tubig upang manatiling hydrated. Number 7. Mga pagkain sobrang proseso. Ang mga sobrang prosesong pagkain tulad ng mga lutong handa, instant noodles, at mga canned soup ay hindi maganda para sa iyong kalusugan, lalo na kung mayroon kang arthritis. Naglalaman sila ng mga additives na nakakairita sa iyong sistema ng pagtunaw at mataas na antas ng asin na maaaring magdulot ng pamamaga. Ang mga pagkaing ito ay maaaring magtaas ng presyon ng dugo, na nagre-resulta sa mas maraming likido sa mga daluyan ng dugo, na nagdudulot ng sakit at pagtigas ng kasukasuan. Number 8. Certain vegetable oils. Ang mga langis na gulay, karaniwang ginagamit sa pagluluto, ay mataas sa saturated fats at maaaring magtaas ng masamang antas ng cholesterol, na nagpapalala ng pamamaga. Ang langis ng mais at langis ng safflower, na mayaman sa omega-6 fatty acids, ay lalo pang problema. Ang mga langis na ito ay maaaring magtaas ng presyon ng dugo at antas ng cholesterol, at ang mataas na nilalaman ng linoleic acid nito ay maaaring makairita sa gastrointestinal tract. Number 9. Mga pagkaing mataas sa AGEs. Ang advanced glycation end products, AGEs, ay mga molekula na nabubuo kapag ang asukal ay nagre-react sa protina, madalas na sa pamamagitan ng mga pamamaraang pagluluto sa mataas na temperatura tulad ng pagprito o paggisa. Matatagpuan ang AGEs sa baka at mga produktong gatas at konektado sa iba't ibang mga problema sa kalusugan, kabilang ang arthritis, diabetes, Alzheimer's disease, at sakit sa bato. Bagaman ang direktang epekto ng AGEs sa mga sintomas ng arthritis ay patuloy pa ring iniuusisa, matalino na limitahan ang pagkonsumo ng mga ito. Number 10. Dairy. Para sa maraming taong may arthritis, maaaring magdulot ng pamamaga at sakit ang mga produktong gatas. Ang mga anyong may kalamnan ng inflammation ng arthritis, tulad ng rheumatoid at psoriatic arthritis, ay lalo pang naapektuhan ng gatas, na nagtutulak sa katawan na mag-produce ng higit pang mga antibody na sumasalakay sa malusog na tisyo ng kasukasuan. Bagaman ang pag-iwas sa gatas ay maaaring hindi makatulong sa mga may osteoarthritis, may ilan na nakakakita ng ginhawa sa pamamagitan ng pag-alis ng lahat ng mga protina ng hayop maliban sa itlog at balatong. Ang pakikisama sa arthritis ay maaaring hamak na mahirap, ngunit ang pagsasagawa ng mga matalinong pagpili sa pagkain ay maaaring lubos na magpabuti sa iyong kalidad ng buhay. Ang pag-aayos sa mga bagong gawi sa pagkain ay maaaring tumagal ng oras, ngunit ang mga benepisyo ay talagang nagkakahalaga ng pagsisikap. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.